Ang pagkaing nagbibigay buhay. Pagdating ng mga tao sa Capernaum, nakita nila si Jesus at tinanong, "Guro, kailan pa po kayo dumating dito?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Ang totoo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkaing ito, dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito." Kaya tinanong ng mga tao si Jesus, "Ano po ang dapat naming gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya." Nagtanong ang mga tao, "Anong himala po ang maipapakita nyo para manampalataya kami sa inyo?" Ang ating mga ninuno ay kumain ng mana noong nasa ilang sila, sapagkat ayon sa kasulatan, binigyan sila ni Moises ng tinapay na mula sa langit. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi si Moises ang nagbigay sa mga ninuno ninyo ng tinapay mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Sapagkat ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay walang iba kundi siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo." Sinabi ng mga tao, "Palagi niyo po kaming bigyan ng sinasabi niyong tinapay." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Ngunit gaya ng sinabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at hinding-hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Sapagkat naparito ako mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Amang nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko silang muli sa huling araw." Samantala nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit. Kaya sinabi nila, "Hindi ba't si Jesus lang naman yan na anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit? Samantalang kilala natin ang mga magulang niya." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ako lang na nagmula sa Diyos Ama ang nakakita sa Kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan, dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang sila, ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit, at hindi na mamamatay ang sino mang kumain nito. Ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao sa mundo ay walang iba, kundi ang aking katawan." Nagtalo-talo ang mga Hudyong nakikinig kay Jesus. Sinabi nila, "Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan para kainin?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Malibang kainin ninyo ang katawan ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya.
Ang Diyos Amang nagsugo sa akin ang pinagmumulan ng buhay, at dahil sa Kanya ay nabubuhay ako. Ganoon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ako ang tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno, dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito nang nangangaral siya sa sambahan ng mga Hudyo sa Capernaum. Ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat ang itinuturo niya. Sino ang makakatanggap nito?" Kahit na walang nagsabi sa kanya, alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang mga tagasunod niya dahil sa mga itinuro niya. Kaya sinabi niya sa kanila, "Hindi ba ninyo matanggap ang mga sinabi ko? Paano pa kaya kung makita ninyo ako na anak ng tao na pumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan? Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakakapagbigay buhay. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya." Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magtatraidor sa Kanya. Ito ang dahilan kaya sinabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama. Dagdag pa ni Jesus. Mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12 apostol, "Kayo ba? Gusto rin ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam naming kayo ang banal na sugo ng Diyos." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ba't pinili ko kayong 12? Pero ang isa sa inyo ay Diablo." Ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas na anak ni Simon Iscariote. Dahil kahit kabilang si Judas sa 12 apostol, tatraidorin niya si Jesus sa bandang huli.